Sa mga mahilig mag-herbal, walang masama pero mahalagang maintindihan ang tamang paggamit. Araw-araw may iniinom na herbal, herbal tea, herbal capsule at kung ano-anong natural supplements. Pero kapag tinanong mo kung umiinom ba sila ng maintenance para sa high blood at diabetes, ang madalas na sagot ay, Doc, ayoko ng maintenance, herbal lang ako. Mas natural kasi. Wala namang masama sa herbal. Sa totoo lang, marami sa mga ito ang may benepisyo sa katawan at maaaring makatulong sa overall health. Pero ito ang mahalagang maintindihan. Hanggang ngayon, wala pa tayong herbal medicine na may sapat na ebidensya para maipangako na kaya nitong kontrolin ang blood pressure or blood sugar. Katulad ng mga maintenance medication. Oo, maaaring makatulong. Pero sa karamihan ng kaso, hindi pa sapat para ito lang ang asahan. Samantalang ang mga maintenance medication ay dumaan sa maraming pag-aaral, libu-libong pasyente ang sinubukan na at napatunayang nakababawas sa panganib ng stroke, heart attack, kidney failure at iba pang komplikasyon. Ang problema, habang umaasa tayo na sapat na ang herbal, tuloy-tuloy namang sinisira ng uncontrolled BP at sugar ang ating mga ugat, puso, mata at kidneys. Kaya bakit mamimili kung pwede namang makuha ang benepisyo ng pareho? Gamitin ang herbal bilang suporta sa kalusugan at gamitin ang maintenance medication para makontrol ang sakit na napatunayang kaya nitong kontrolin. Hindi herbal versus maintenance. Mas magandang herbal plus maintenance. Dahil ang goal natin ay hindi lang maging natural, ang goal natin ay maiwasan ng stroke, dialysis, pagkabulag, at iba pang komplikasyon habang may oras pa. And this is Dr. Irene Lim, your family and integrative medicine specialist.